Ito is yung kay ALU na 32-bit na design na simulation. Simula tayo sa, check muna natin yung I/O. So, sa I/O, kung titignan mo, meron tayong in1, in2, in3 na lahat 32-bit. Tapos meron tayong ALU na control. Meron tayong output na 32-bit din. Tapos meron isang zero flag. Now, since na tatlong input yan na in1, in2, in3, hindi kasya sa I/O natin. Tatlo eh. Tatlong 32-bit. So, ang ginawa namin, saan ka na? Sa image. Okay. Ito yung ginawa naming design. Ginawa lang namin is, instead na tatlong 32-bit, iisa na lang. Nilagyan na lang namin ng demultiplexer. So, meron kaming, ang input namin is, una is yung 32-bit na data in. Tapos meron tayong selector na 2-bit para dun sa 4 or 3. Tapos, meron tayong ELU na yung tawag dun. Sige, ELU control ng ELU natin. Meron tayong, sa output naman is meron tayong zero flag, tapos meron tayong result. Ngayon, sa I/O, dito, yung pinning niya is, dito yung first, yung pinakahuling 28-bit nung result. Ito yung pinakaunang 8. So, this is 8 plus 24 is 32-bit. 32-bit ng result. Tapos meron tayong zero flag dito. Sa data, ito lang yun. Itong buong to, GPIO, it's gonna be yung data, yung data in, yung input natin. Tapos meron tayong selector, meron tayong ALU control. Ito lang yun. This is your selector. Itong dalawang to. 2 bits lang siya. Tapos yung ALU control, which is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. Okay. So, right now, naka-output siya ng 0. Pero, magsimula tayo sa code. Basahin natin yung sa code. So, ito yung sa code. Bumalik tayo sa code. Ngayon, sa simula ng code, ang gagawin lang ng code mismo is, check lang niya muna yung ALU control. Check niya kung anong value niya, and kung ano man yung lumabas value, yun yung gagawin niyang function. And kung ano man yung function na yun, galing kay control, yun yung lalagay niya kay result. Ipiprint niya agad kay result. So, to test yung mga function, magsisimula tayo sa 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. In 1 and in 2. Pos 1, in 1 or 2. Plus, minus, etc. etc. Okay. Yung zero flag, ipiprint lang naman yung zero flag kapag yung ALU is equal to 0. Alright. So, demonstration. Meron kaming table dito. Table kami dito na mga operations na try out namin. So, decimal 33161 and 504966. And kita mo naman 336398. It's a random set of numbers na to confirm kung gagana siya. Show kami ng theoretical result tsaka yung actual result namin. Ito lang yung hexadecimal values ng mga decimals natin para mas madaling i-portray dun sa I/O natin. So, 51569. 51569. Yan yung inputs ng 51569. Tapos end, yan, 0000 sa control, which meant end. So, 51569 and yung 7B486.
Ito yung 7B486. 7B486 is equal to, ito yung pangalawang selector. Ayan. So, 51569 and 7B486 is equal to pinakadulo 00 4 1 5. So 5 1 4 0 0.